Sinubukan kong gawing matatag ang boses ko, pero kahit ako'y naramdaman ang bahagyang panginginig nito. Totoo po iyon, pero okay lang po ba kayo, ma'am? Tanong ni Irene na ngayon ay mas tila nag-aalala sa personal kong estado kaysa sa trabaho. Ngumiti ako ng mahina, kahit pa ramdam kong pilit iyon. Okay lang ako, Irene. Sige, umuwi ka na. Salamat sa pag-abala pa ng ganitong oras. Nagatubili siya, pero sa huli ay tumango din. Sige po, ma'am. Mag-ingat po kayo. Pag-alis niya, naiwan ako mag-isa sa sala. Ang mga larawan ni na Roscoe at Shira ay parang nakaukit na sa isipan ko. Inilipag ko ang cellphone sa mesa, sabay lapat ng mga kamay ko sa aking mukha. Pilit kong iniisip kung paano haharapin ang sitwasyong ito. Paano ko maitatago kay Evara ang ganitong balita? Paano ko maiiwasan ang sakit na dala ng nakaraan? Lalo na kung patuloy itong bumabalik sa akin sa nitong paraan. Muli akong tumingin sa larawan ng screen. Hindi ko mapigilang mapansin ang ngiti ni Roscoe. Totoo ba ang ngiting iyon? Masaya ba talaga siya sa bagong buhay niya? At kung masaya siya, bakit kailangan pang guluhin ang buhay ko? Napabuntong hininga ako, napalunok ng bigat ng emosyon. Sa sandaling iyon, alam kong wala akong ibang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Ang lalaki minahal ko, naisip kong patayin na, at pilit kong kinalimutan ay hindi na kailanman magiging aking muli. Pagkaupo ko sa sofa sa sala, hindi ko mapigilang muling kunin ang cellphone na iniwan ni Irene. Ang mga larawan ni Ryan o Roscoe at Shira ay patuloy na nakikita sa aking isipan. Parang isang pelikulang paulit-ulit na pinapatugtog. Sinubukan kong isantabi ang emosyon, ngunit ang kuryosidad at sakit ay tila nag-ugat na sa akin. Pinuksan ko ang internet at nag-scroll pababa sa artikulo. Sa ilalim ng mga larawan ay isang seksyon ng mga komento mula sa iba't ibang tao. Hindi ko alam kung bakit ko ginagawa ito, pero may bahagi sa akin na gustong marinig ang opinyon ng ibang tao tungkol sa sitwasyong ito. Ang ganda ng chemistry nila. Goals talaga si Shira at Roscoe. Wait, si Roscoe Mendoza ba talaga to? Parang kamukhang kamukha niya si Ryan Jacobs, yung dating CEO ng Jacobs Group na nawala sa sunog ilang taon na nakalipas. OMG, ang laki ng resemblance. Pwede kayang si Ryan nga to, pero nagpalit lang ng pangalan? Mukhang si Ryan Jacobs nga ito. Hindi ba asawa niya dati yung CEO ng Jacobs Groups ngayon? Sabrina Jacobs, right? Kung totoo to, grabe naman. Paano kung iniwan niya lang si Sabrina para kay Shira? Pakiramdam ko ay tinamaan ako na matinding suntok sa dibdib habang binabasa ang mga salaysay ng mga tao. Ang ilan ay tila ginawang laro ang sitwasyon, habang ang iba naman ay parang mga detective na sinusuri ang bawat detalye. Hindi ko mapigilang mapako ang tingin sa isang partikular na komento. If Roscoe Mendoza is Ryan Jacobs, bakit parang kinalimutan niya ang dati niyang buhay? Paano na yung pamilya niya? Pumikit ako at mahigpit na hinawakan ng cellphone. Parang ang bawat salita ng mga netizens ay isang matalim na kutsilyo na tumatama sa puso ko. Ako lang ang nakakaalam kung gaano kahirap ang lahat ng ito. Ang mabuhay sa loob ng 5 taon na naiisip na wala na ang taong pinakamamahal mo. Tapos bigla siyang lilitaw na parang isang estranghero. Huminga ako ng malalim. Sinubukang pigilan ang pagbaha ng emosyon. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maalis sa isipan ko ang tanong na paulit-ulit na bumabalik. Kung si Ryan at si Roscoe ay iisa, bakit niya kami iniwan? Bakit hindi niya kami maalala? Muli ako nag-scroll sa komento at nakita ang ilang pang nakakagulat. May conspiracy theory ako nabasa na si Ryan ay nawalan ng memorya. Baka kaya siya naging si Roscoe Mendoza. Kung ganoon nga, kawawa naman si Sabrina. Iniwan tapos ngayon ay may iba na siyang pamilya. Sana naman hindi totoo tong teorya. Ang sakit para sa original na family ni Ryan. Bawat teorya, bawat komento ay nagdadagdag ng bigat sa dibdib ko. Parang lahat ng tao ay may kanya-kanyang opinyon tungkol sa buhay ko, sa mga nangyari sa pamilya ko at sa nakaraan ni Ryan. Pero ang totoo, ako ang naiwang mag-isa sa gitna ng lahat ng ito. Ako ang nagdusa. Ako ang nagluksa. Ako ang nabuhay na parang kalahati ng puso ko ay nawala. Naramdaman kong tumulo ang luha ko, pero hindi ko ito pinunasan.
Hinayaan ko lang itong bumagsak sa aking pisngi. Parang paraan na din para mailabas ang bigat na hindi ko masabi kahit kanino. Hindi ko na kaya. Hinanap ko ang lakas sa sarili ko at isinara ang cellphone. Ayoko nang marinig ang opinyon ng ibang tao. Ang dami ko nang iniisip, ang sitwasyon ni Ryan, ang kalagayan ng kumpanya, ang kaligtasan ni Ivara. Hindi ko na kayang dalhin pa ang bawat salita ng mga taong walang alam sa tunay na kwento. Tumayo ako at huminga ng malalim. Kailangan kong magpakatatag. Para kay Ivara, para sa kumpanya, para sa sarili ko. Pero sa kaloob-looban ko, alam kong hindi magtatagal ay haharapin ko din si Ryan. Kailangan malaman ko ang totoo. Pagdating ko sa labas ng building ng Jacobs Group, agad ko napansin ang kakaibang kasiglahan ng paligid. Maraming taong nakabantay sa harap ng entrance. Ngunit hindi sila karaniwang empleyado o bisita na pumapasok sa opisina. Karamihan sa kanila ay may hawak na kamera, mikropono at notepad. Mga reporters, napakunot ang noo ko. Agad na nakaramdam ng kaba sa loob ng dibdib ko. Wala akong press conference na naka-schedule ngayong araw, kaya't imposibleng tungkol ito sa kumpanya. Alam ko na agad kung ano ang dahilan. Bago pa makapasok, sumugod ang ilan sa kanila patungo sa akin. Tila mga buwetre silang sabik makakuha ng impormasyon. Miss Jacobs, anong masasabi niyo tungkol sa kumakalat na balita tungkol kina Roscoe Mendoza at Shira Generoso? Tanong ng isang babaeng reporter. Halos isubsob ang mikropono sa mukha ko. Miss Jacobs, totoo bang si Roscoe Mendoza ay si Ryan Jacobs? Sabat naman ng isa pang lalaki. Ang boses niya ay halos sumigaw. Napahigpit ang hawak ko sa bag ko. Nararamdaman ko ang mga mata nilang lahat. Pati na din ang mga empleyadong tumigil sa labas para manood ng kaguluhan. Miss Jacobs, may balita po na kayo ang unang asawa ni Mr. Mendoza. Pwede niyo po bang kumpirmahin ito? Miss Jacobs, may relasyon pa rin po ba kayo ni Mr. Mendoza? Ang bawat tanong ay parang martilyong tumatama sa akin. Unti-unting dinudurog ang natitirang kontrol ko sa sarili. Pero hindi ko sila pwedeng bigyan ng kahinaan. Bilang CEO ng Jacobs Group, alam kong bawat salita ko ay maaaring maging headline bukas. Miss Jacobs, paano po naaapektuhan ng isyong ito ang inyong pamilya? Huminga ako ng malalim at itinaas ang kamay ko bilang senyales na nais ko nang magsalita. Tumahimik ang karamihan. Ang iba naman ay nakatutok pa rin ang kamera sa akin. Pasensya na, pero wala akong komento tungkol sa mga isyong ito. Ang gusto ko lang sabihin ay ang Jacobs Group ay patuloy na nakatutok sa pagbibigay ng kalidad na serbisyo sa aming mga kliyente. Salamat. Matatag ang tono ko, ngunit ramdam ko ang bahagyang panginginig ng boses ko. Hindi ko na hinintay ang karagdagang tanong. Tumalikod ako at naglakad papunta sa entrance. Pilit na itinatawid ang daan sa pagitan ng mga kamera at mikropono. Naririnig ko pa rin ang pag-uusisa nila sa likod ko. Pero sinubukan kong huwag na itong pansinin. Sa loob ng building, sinalubong ako ng head of security. Ma'am, pasensya na. Sinubukan naming pigilan sila, pero ang dami nilang biglang dumating. Okay lang, Ramon. Sagot ko habang hinuhugot ang lakas para maging kalmado. Basta siguraduhin yung hindi na sila makakapasok sa loob ng building. Yes, ma'am. I'll handle it. Tumango siya at agad na umalis para ayusin ang sitwasyon sa labas. Pagkatapos ko sa labi ng Jacobs Group, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng mga matang nakatingin sa akin. Parang bawat hakbang ko ay sinasabi ng mga bulungan at mahinang tawanan. Hindi ito ang unang beses na naramdaman kong pinag-uusapan ako ng mga empleyado. Pero ngayong araw, mas ramdam ko ang bigat nito. Diniretso ko ang lakad ko patungo sa elevator. Subalit sa gilid ng pandinig ko, may mga salitang tumatama na parabang sinadyang iparinig sa akin. Pagpasok ko sa elevator, huminga ako ng malalim. Tila doon lang bumagsak ang bigat na nangyari. Ang tensyon ng media ay hindi ko kailangan ngayon, lalo na't hindi ko pa alam kung paano ko haharapin ang katotohanang nalaman nilang lahat. Habang papataas ang elevator, tinitignan ko ang refleksyon ko sa pinto nito. Sa likod ng makeup at maayos na bihis, nakita ko ang pagod at takot ng mga mata ko. Paano nila nalaman ang lahat ng ito? At ano ang susunod kong gagawin kung lalong sumiklab ang usapin? Ding! Pagbukas ng elevator, bumalik ako sa kaseryosohan. May kumpanya akong kailangang punuan at reputasyon na kailangang protektahan. Ngunit kahit anong gawin ko, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko.
Hanggang kailan ko magagawang itago ang sakit sa likod ng mga ngiti at diplomatikong sagot. Hindi ko mapigilang mapalingon sa mga empleyadong nakakasalubong ko habang naglalakad ako patungo sa opisina ko. Narinig mo na ba? Si Roscoe Mendoza raw. Posibleng si Ryan Jacobs. Hindi ba asawa ni Miss Jacobs si Ryan? So ibig sabihin, hindi na natapos ang sinabi ng babae dahil agad siyang sinaway ng kasama niya. Shh! Baka marinig ka. Pero oo, yun nga ang sinasabi ng iba. Grabe naman, kung totoo yun, paano kaya ni Miss Jacobs tinitiis to? Nakakaawa naman siya. Parang may bigat na bato sa dibdib ko habang pinipilit kong huwag pansinin ang kanilang mga sinasabi. Ngunit kahit anong gawin ko, bawat salita ay sumasalakay sa isipan ko. Nakaramdam ako ng bahagyang pagkabuok ng dibdib habang pumapasok sa elevator. Sa pag-akyat ko, narinig ko na naman ang mga bulungan ng ilang empleyado na sumabay sa akin. May nabasa ako sa isang forum. Wala daw natagpo ang katawan ni Ryan nung sunog na yun. So, posible talaga. Baka naman nagkaroon lang ng amnesia. Kaya siya napunta kay Shira. Bakit naman niya pipiliin si Shira? Ang ganda-ganda ni Miss Jacobs. Bahagya ako napapikit habang pinipigilan ng sarili kong humarap at tapusin ang mga sinasabi nila. Ang hirap magpanggap na walang naririnig. Pero mas mahirap pang magpanggap na hindi ako nasasaktan. Pagkarating ko sa opisina, sinalubong ako ni Erin. Ang ever-lawyer kong secretary. Mukha siyang aligaga habang may hawak na tablet. Ma'am, good morning. Pasensya na, pero kailangan niyo pong malaman na mas dumadami ang mga lumalabas na balita tungkol kina Roscoe Mendoza at Shira Generoso. Nasa headline na po ito ng ilang business at entertainment sites. Napabuntong hininga ako habang inaabot ang tablet mula sa kanya. At naroon nga ang mga larawan ni Ryan at Shira sa restaurant. Sinabayan pa ng mga espekulasyon tungkol sa pagkakilanlan ni Roscoe. Ryan Jacobs, is he alive and living as a Roscoe Mendoza? The mystery of Ryan Jacobs, from tragedy to new identity. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ko. Parang gusto kong isara ang tablet at kalimutan na lang ang lahat ng ito. Pero hindi pwede. Bilang CEO ng Jacobs Group, alam kong bawat hakbang ko ay sinusubaybayan, hindi lang ng media kundi pati na rin ang mga empleyado ko. Ma'am? Bumaba ang boses ni Irene. Tila nag-aalangan. May narinig po akong ilang empleyado na nag-uusap tungkol dito. Mukhang may mga chismis na kumakalat sa loob ng kumpanya. Napahigpit ang hawak ko sa tablet. Alam ko na ito ang kasunod. Ang mga bulong sa labas ay palihim na nakakapasok sa loob. Siguraduhin mong kontrolado ang mga usapan sa loob, Irene. Mariin kong sabi. Ayoko maging laman ng chismis ang opisina natin. Ito ay isang lugar ng trabaho. Hindi isang forum na para sa mga haka-haka. Yes, ma'am. Ako na po ang bahala. Sagot niya nang may mga halong kaba. Pagkatapos na lumabas ng opisina, napaupo ako sa aking upuan. Tumitig ako sa tablet na hawak ko. Binabasa ang bawat headline at comment na tila mga talim na bumabaon sa pagkatao ko. Ang mga espekulasyon, teorya at opinyon ng mga tao ay parang paulit-ulit na sugat na binubuksan. Ang opisina ay tahimik. Pero sa likod ng katahimikan nito ay naririnig ko pa din ang mga bulong ng mga empleyado. Alam kong lahat sila ay may naisip tungkol sa sitwasyon. At habang tinitingnan ko ang city skyline mula sa bintana ng opisina, isang tanong ang paulit-ulit na sumisiksik sa isipan ko. Hanggang kailan ko kayang dalhin ang bigat ng katotohanan na tila lahat ng tao ay gustong malaman. Maliban sa taong dapat ay nakakaalala sa akin. Ryan Orozco, sino ka ba talaga ngayon? Nakaupo ako sa dulo ng mahabang conference table ng opisina. Tahimik ang buong kwarto. Pero random ang tensyon sa paligid. Ang bawat empleyado, mula sa mga department heads hanggang sa mga communication officers, ay nakatingin sa akin. Naghihintay na anumang sasabihin ko. Ang aircon ay tila walang epekto sa bigat ng atmosfera. Thank you for coming. Panimula ko. Ang boses ko ay mas malamig kaysa sa nararamdaman ko. Pilit kong pinapanatili ang composure ko.
Pero sa loob-loob ko, parang sasabog na ako sa halo-halong emosyon, galit, lungkot at pagkabigo. Isa-isa kong tiningnan ng bawat tao sa loob ng silid. Karamihan sa kanila ay may halong takot at pag-alala sa mukha. Alam kong lahat sila ay nag-aabang ng paliwanag tungkol sa mga kumakalat na larawan nila Ryan, ang lalaking iniisip ng lahat ay patay na, at si Shira Generoso, ang asawa niya ngayon bilang si Roscoe Mendoza. Alam kong ang kumakalat ng mga balita at larawan sa internet ay nagdulot ng malaking ingay. Sabi ko, pilit na hinuhulma ang bawat salita na parang professional. Kahit na gusto ko nang sumikaw at umiyak. At bilang bahagi ng Jacobs Group, mahalagang ma-address natin ito sa tamang paraan. Napatingin ako kay Erin, ang sekretarya ko. Naabala sa pagsusulat ng minutes ng meeting. Tumango siya sa akin bilang senyales na handa na siya sa anumang utos ko. Una sa lahat, patuloy ko, hindi ito ang tamang lugar para maghaka-haka o chismis. Ang lahat na kumakalat ay walang kumpirmasyon. Kaya't nais kong ipaalala sa inyong lahat na bilang miyembro ng kumpanyang ito, ang anumang impormasyon na inyong maibabahagi sa labas ay dapat confidential. May ilang mga nag-angat na kamay. Napabuntong hininga ako at itinaas ang kamay ko upang pigilan ang sabay-sabay na pagdigsa ng mga tanong. Before we entertain questions, hayaan niyong linawin ko ang ilang bagay. Sabi ko, ang lalaki sa larawan na sinasabi nilang si Roscoe Mendoza ay kamukha ng asawa kong si Ryan Jacobs. Pero sa ngayon, walang opisyal na kumpirmasyon na siya ang asawang iniisip ng marami ay iisa. May bahagyang pagbulong sa paligid. Ramdam kong hindi mapigilan ng mga tanong na gustong kumawala sa bawat isa. Pero hindi ko hinayaan na masira ang kontrol ng meeting na ito. It is crucial that we handle this matter professionally. Pagpapatuloy ko. Kilala ang Jacobs Group hindi lang sa kalidad ng ating serbisyo, kundi pati na rin sa integridad ng ating brand. Ayoko masira ang reputasyon natin dahil sa isyong hindi naman natin kontrolado. Isang senior communications officer ang tumayo. Ma'am, paano natin haharapin ang media? Marami ng tanong tungkol dito. At tinatarget na din ng mga reporters ang kumpanya. Huminga ako ng malalim. Magpapalabas tayo ng opisyal na pahayag na naglalaman lamang ng mga tamang impormasyon. Walang espekulasyon, walang dagdag bawas. Ang focus natin ay ipakita sa publiko na ang Jacobs Group ay nananatiling professional kahit sa gitna ng kontrobersya. Isa pang empleyado ang nagsalita. Pero ma'am, paano kung umabot sa puntong kailangan magsalita ng personal ang kumpanya? Kayo po ba ang haharap? Natigilan ako sa tanong na iyon. Alam kong darating ang araw na kailangan kong harapin ang media. Pero sa ngayon, hindi ko pa alam kung paano sasabihin ng totoo nang hindi nadadala ng emosyon. Pag-uusapan natin ang detalye kung kakailanganin na. Sagot ko sa mas kalmadong boses. Pero sa ngayon, ang pinakamahalaga ay mapanatili ang focus natin sa trabaho. Tahimik ulit ang kwarto. Alam kong marami pa silang gustong itanong. Pero nagpasya akong tapusin na ang meeting. Tumayo ako at sinalubong ang mga mata ng lahat ng naroon. Bilang CEO, ipinapangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat para matapos ang sitwasyon na ito. Pero kailangan ko din ang suporta ninyong lahat. Tandaan, we are team. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi tayo pababayaan ng Jacobs Group. Matapos ang ilang sandali, isa-isa silang tumayo at lumabas ng silid. Naiwan ako mag-isa. Nagtatago sa likod ng mukhang pagiging professional. Kahit sa loob-loob ko, ay durog na ako. Sa sandaling iyon, pinangako ko sa sarili ko ang gagawin ko ang lahat para protektahan ang pangalan ng pamilya ko. Kahit gaano kasakit, kahit gaano kahirap. Tumayo ko sa harap ng podium, sa gitna ng conference room, na ngayon ay puno ng mga kamera, mikropono at mga taong may mga matang mapagmasid. Naghahanap ng mga sagot. Ang liwanag mula sa mga flash ng camera ay halos hindi ko na makita. Ang bawat hakbang na ginawa ko patungo sa mikropono ay parang isang pagbagsak ng martilyo sa puso ko. Hindi lang ito tungkol sa kumpanya,
Hindi lang ito tungkol sa pangalan ng Jacobs Group. Ito din ang pagharap ko sa isang masakit na bahagi ng aking buhay na pilit kong iniiwasan. Huminga ako ng malalim bago nagsimula.